Ito na mga kabasketball, Australian Boomers panic mode na kontra sa New Zealand Tall Blacks. Tsansa ng ating Gilas Pilipinas na talunin ang Australian Boomers sa wakas. Mas tumaas pa at Jordan Heading dapat nang mapasama sa ating national team. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa unang salpukan kahapon mga kabasketball ng mga bansang kalahok sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ay nagpakita ng dominanteng lakas ang ating Gilas Pilipinas sa laban nila kontra sa Guam sa score na 87-46 sa mismong home court pa ng Guam kung saan nakagawa pa ng most team rebounding record ang Gilas Pilipinas sa Asian Qualifiers with 61 rebounds para malampasan nila yung number 1 record noon ng Lebanon na 59 rebounds kontra sa Indonesia noong 2021. Yung rebounding na yan mga kabasketball, yan din yung binabanggit dito sa podcast ng former NBA champion at Australian Boomers center na si Aaron Baines. Like you said, the bigs for New Zealand really made it tough in the paint for the Aussies. I think they won the rebound. At tapat na ni Kayan sa NBL Australia kung bakit muntik matalo ng New Zealand Tall Blacks etong Australian Boomers sa mismong home court pa ng Australia. 'Di ba? Naipasok lang ni Will Hickey yung kanyang 3 points, pero kung hindi, dalawa lang lamang ng Australia noon. Babalik sa New Zealand yung bola, talagang may chance silang matalo. At ngayon sa Monday magbabakbakan sila ulit. At doon na nga sa New Zealand Tall Blacks mapupunta yung home court advantage. Yun binabanggit nga nitong si Aaron Baines na na-out rebound etong Australian Boomers ng New Zealand Tall Blacks. Yan din po yung nakikita ko. Kasi tayo na-out rebound natin. Ang New Zealand Tall Blacks na yan mga kabasketball, tinalo na rin natin yan. Tinalo na rin natin yung Latvia. Out rebounded din sa atin yon. Lalo na siguro ngayon na babalik na si Kai at nadagdagan pa tayo ng QMB. So andyan na rin si AJ Edu, 4 na sila nila Junmar Pajardo na mga big man dyan, pwedeng sabay palagi na may dalawa. So ako nagsasalita ako base lang po sa nakikita ko sa obserbasyon natin. Pero yun nga, lamang na lamang pagdating sa ilalim etong ating Gilas Pilipinas kontra dyan sa dalawang bansa na yan kasi pabalik na si Guy mga kabasketball. So ano na lang yung kailangan gawin ng Gilas Pilipinas? Siyempre, ito pinaka-kailangan nilang gawin. Kailangan na talaga nilang kunin etong si Jordan Heading na hindi naman malabo kasi nag-express na rin noon ng willingness etong si Coach Tim Cone na kunin etong si Jordan Heading doon sa FIBA OQT sa Latvia. Hindi lang siya naging available. Sabi ni Coach Tim, maglaro ka sa PBA. So hopefully, tulungan niyo ako mga kabasketball, mairekomenda etong si Jordan Heading para sa ating national team. Actually, tingnan natin kung makakapasok din si 1GDL. Feeling ko malaking tulong siya diyan sa guard position. Gusto ko yung mga kailangan natin din yung mga umaatake. Sinabi na rin ni Coach Tim Cone yan na parang feeling niya minsan daw kailangan may umaatake sa gitna. Kayang umiscore, kayang gumawa ng magandang play, magaling pumasa. Kailangan natin etong si 1GDL. Kasi pagdating sa mga wings mga kabasketball, di rin naman tayo madedehado Nandiyan si Justin Brownlee, 'di ba? Andiyan si Carl Tamayo, pandepensa, nandiyan din si Kevin Kiambao. So may mga opensa, malas nga lang itong si Carl Tamayo itong mga huli, Pero sa depensa, kung depensa pag-uusapan, yung mga 3-point shooters nila, andiyan pa si Dwight pala. Malaki rin yan, si Dwight Ramos, 6'5 yan, kung di ako nagkakamali. Kaya rin nating depensahan yung mga 3-point shooter netong kalaban. So kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.